Good day mga chong, and welcome again to my another vlog. And for today's vlog mga chong, yun, magpapalit na nga tayo ng clutch lining nitong YTX125 natin. Dahil in a few days mga chong, yun, babiyahin na ulit tayo pa uwi ng Bulacan. Kaya yun, matindi-tindik bakbakan na naman yung gagawin natin. So ito yung gagamitin kong clutch lining mga chong, pang ano siya, Sniper 150 na UMA Racing na clutch lining. So ito yung napili ko dahil yun, okay naman, good quality naman tong product ng UMA Racing. So yan, pang Y15ZR siya mga chong, pang Sniper 150 nga. So yun, kalasing lang muna natin to. So yun, take to tayo mga chong. So lumabas pa ako dahil yun, pina-impact ko nga yung 19mm na nut nitong kicker natin. So sobrang tigas kasi niya, hindi kinaya ng sakit-sakit lang. Kaya yung pina-impact natin. So yun, first time lang rin kasi mabubuksan tong clutch cover natin. And yun, isa-isayin lang natin tanggalin itong mga 8mm na tornilyo nitong clutch cover natin. So soon, plano kong mag-change ng mga Allen screws para dito sa clutch cover at crankcase natin. Uwi na natin dun sa Bulacan. Yariin natin yan. So after matanggal yung clutch cover mga chong, is next naman natin is itong 4 na tornilyo dito sa ating clutch boost para mahugot na natin yung buong clutch lining natin. So after how many years mga chong, 2018 model itong YTX natin, ngayon lang talaga tayo magpapalit ng clutch lining. Kaya yun, sigurado upod na to. Kaya malakas rin gumamba tong YT natin. And yan, ugutin na natin. So tingnan natin kung ano yung itsura ng ating 7 years old na clutch lining. Oo, medyo manipis na mga chong. So ingatan nyo yung bulitas dito mga chong, kasi yan yung tumutulak dun sa clutch push rod natin. Kaya yun, huwag nyo iwala yan. So tagalin natin tong clutch push. And yun, oo nga, manipis na mga chong, gastado na talaga. Although hindi naman siya sunog, pero yun, manipis na nga talaga. Manipis na talaga siya, palitin na talaga. Just in time na magpalit na talaga ng lining. So medyo natitempa ko mga chong na gawin na lang parang clutch plate itong isang used na lining natin para maging 4 na lining sana. So yun, tatry ko. So yun, nilinisan ko muna tong clutch housing natin mga chong, gamit lang tayo ng gas. Ayan, tingnan natin ang ating clutch boost. So yun, ito okay pa. Wala pa naman siyang markings na or mga kamot or mga masasalat na wala pa naman. Nasalatin natin. Wala, makinis pa. So pwede pa to. Okay pa tong clutch boost natin. So linis lang rin to. Gamitan natin ng gas. And yan, tapos ko na malinis yung clutch housing, clutch boost natin. So gumamit lang tayo ng gas. And yan, bababad na rin natin yung natin, bago nating clutch lining. So ito nga pala yung gagamitin kong mga friction plate mga chong, pang barako siya. So dito ko lang siya nabili sa Iligan din. So pasok naman to sa YT natin mga chong, kaya ayos lang din. So sa pagkabit nito, hanapin nyo lang yung talim na part nya, and dun nyo iharap kung saan mas matalim yung edge. So yun, babad na natin ang ating UMA Racing. So may kita nyo ang kapal nya. Compare natin dito sa lumang, hindi mo na makita. Ayan, babaran lang natin ang langis to mga chong, para smooth ang ating shifting. Basta masalpak na natin. Kaya habang nagpapalit tayo dito, yun, nagpapainit rin tayo ng big type air pack. Bye. So yan, kabit muna natin. Unahin natin ang ating, saan ba yung marking nito na UMA Racing. So gusto ko iharap yung UMA na tatak nitong lining natin So unahin natin yun. So yan. So alternate lang naman to mga chong. Lining, then plate, tas lining ulit, then friction plate ulit. So dalawa lang naman yung friction plate nito, hindi kayo malilito nito. So alternate lang.
So tinry ko mga chong, nagastahin yung isa nating lumang clutch lining kaso hindi talaga iigi. Masyado na siyang masikip mga chong, kaya yun. Stay stuck lang tayo. Palit na lang tayo ng clutch housing soon na pang sniper. So yan mga chong, nakabitan natin yung panibago nating lining and friction plate. So isa na lang talaga yung nakalimutan ko. Muntik ko pa talaga makalimutan. Ito mga chong, itong strainer natin dito, yan, hindi ko nalinisan. So yan, tingnan nyo. Grabe ang dumi. Grabe yung dumi. Grabe, after how many years nalinisan din. Mamaya linisin natin yan. Atay. And yun, hapitan lang natin ng kakonti itong tornilyo ng ating clutch spring. Saktong hapit lang, huwag yung sobrang higpit din mga chong. Yan Dahil lang. baka mabasag naman to. And yun, balik natin yung nalinis na nating strainer. And yun, bubuhin na natin to ulit. So yun, babalik lang yung clutch cover mga chong. And then yun, balikan ko kayo mamaya. So, ito muna yung gagamitin ko lang is mga chong, Silvestre. So, 20W50 pa rin naman to. And synthetic oil daw to. So, yun, meron rin tayong bagong oil filter dito. So, iting langis muna na gagamitin natin sa ngayon dahil nga yung dalawang shell dito sa Iligan is wala silang stock nung ginamit natin na shell power. Kaya, yun. So, parehas naman silang 20W50 kaya, yun, okay lang. Pero, siguro mag-change oil tayo habang nasa biyahe. Kapag may nakita tayong shell power. Pero for the meantime, sakto rin. Break-in rin naman tong clutch lining natin. So, yan. So, yan. Nalinis ko na rin yung oil passage nitong ating oil filter ng gamit ang cotton buds. Malinis na yan. Kaya, yun. Kabitan natin tong oil filter. And, salidan na natin ang panibagong engine oil. So, after nito mga chong, puputuloy ko muna yung video dahil gusto ko kayo bigyan ng honest review about dito sa kinabit nating Uma Racing na clutch lining. So after natin mano to is yung next clip ay pauwi na tayo. So yun. Yun, dumating na ngayong araw ng pag-uwi natin mga chong. So kung makikita nyo, full pack talaga yung motor natin. Kargadong kargado ng mga pasalubong. So yun, magro-roro tayo ulit pabalik ng Bohol. So sakay natin yung motor natin. And after a few days ng stay natin sa Bohol, yun, umuwi na rin tayo agad mga chong. So, sa biyahe na to, wala naman tayo na-experience ng mga issues about dito sa motor natin, sa clutch lining natin. So, nagkaroon lang tayo ng issues sa ride, hindi sa mismong motor natin, pero yun, may sumusunod lang sa atin nung nasa Santa Rita na tayo. Pero, yun, okay naman. A little bit odd, pero yun. Hindi naman about sa motor natin. Hanggang sa makarating tayo na Luzon, wala naman tayong naging problema. Talagang yung power ng motor andun dahil dun sa clutch lining natin. And andito na tayo sa Bulacan ngayon mga chong. Yan, papakita ko sa inyo na may damba pa rin yung motor natin kahit na ganun kalayo yung travel natin. Yun, malakas pa rin yung damba niya. Same pa rin, halos walang nagbago. And kung hindi nga tayo naka plus 3, sigurado panay angat daw mga angat at angat daw. So, worth it ba tong Uma Racing clutch lining? Para sa akin mga chong, dahil nawala yung lamya and also nag-lessen yung vibration ng
YTX natin simula nung nakapagpalit tayo ng lining. So during ng ride natin simula Iligan, Bohol, papauwi dito sa Bulacan, wala talaga tayong naging issues o whatsoever pagdating sa clutch lining natin. Talagang gumanda yung power output, and also yun nga, na-less yung vibrations. So hindi tayo bayad or hindi tayo sponsored para sabihin to mga gantong mga chong. Talagang sinasabi ko lang yung honest opinion ko dito, and yung honest take ko dito sa Uma Racing clutch lining natin. So kung nagustuhan nyo tong video na to, please leave a like, comment, and subscribe. And also don't forget to click the notification bell mga chong para ma-update pa kayo sa mga susunod ko pang videos. Yan, maraming salamat sa panonood mga chong.